I know, may kasamang joke ito. Pero for others to understand kung ano yung ibig niya sabihin, that's what I'm explaining. No? Yun yung opinion ko. Okay? Now, regarding doon sa mga sinasabi niya against kay Beyonce, which is medyo foul na talaga yung mga wordings, no? At masyado niyang minamaliit yung naging contribution ni Beyonce sa lab team na yan, I don't think na ano yun, tama yun, no? Pasensya. Alright. So, hindi talaga maiwasan na meron at meron magko-comment dito sa mangyayaring issue dito sa Kalingap, no? And ngayon, yung mga nababatikos ay itong pamilya ni Beyonce, no? And si Beyonce mismo. At yung mga speculations noon na sinasabing galing din sa Kalingap, yung nang babash kay Beyonce, well, it depends, no, sa paano ninyo titignan yung takbo ng istorya, no? At kailan ba malalaman na kung yan ay pangbabash, pagkikriticize, or pang-iinsulto? Kasi magkakaiba yan eh. We all know, iba't iba tayo ng opinion and iba tayo ng pananaw sa lahat ng mga pinapanood natin. So, isa sa nababalikan ngayon ay itong mismong reactor, no, ng Kalingap na si Erwin TV, no, na medyo hindi naging maganda yung mga sinabi niya, no, sa kanyang live na kung ano-ano, no. So ito dito po kaya ko po nasabi na kailan po ba nasasabing pangbabash yung pamumuna sa isang tao at kung kailan ito ay kumbaga nagbibigay lang ng kanyang critical opinion, no? Kasi dito kay Erwin, mas lumalabas na siya ay nang babash according doon sa mga nakakapanood at of course, yung mga sumusuporta kay Beyonce and the family, no? And even kay Dr. Lab. So, hindi natin maialis yun because he is part of Kalingap, di ba? And kumbaga, doon kaagad siya mababrand dahil nga against yung sinasabi niya. But is it really a bashing or he's just giving his opinion, no? So yan po yung pag-uusapan natin sa content ko na to. At kung bago pa lang po kayo sa aking channel, please don't forget to like, share, and subscribe na rin po. And pakihit ng notification bell para maging aware kayo sa aking mga upcoming content. Any comment, suggestion, recommendation, leave it on our comment section. Issue lang po tayo, walang personalan. At always, matuto po kayo mag-fact check para hindi po kayo mapagsabihang fake news. Alright? So, allow me to play some portion of that live ng Erwin TV para po magkaroon tayo ng idea kung ano po yung aking sinasabi. Kung nambabash po ba siya or he's just stating yung opinion niya, no? In a different manner. No? Baka ganon. Or he is criticizing yung mga pinagagawa ng mga taong involved sa kanyang kwento. Okay? So allow me to play that portion. Hindi naman dahil kay Edo at Kalinga Prab, di naman yan mag-viral. Kaya nga, kahit anong iba-vlog mo dyan, hindi yan magba-viral. Totoo yan, Erwin. Okay? So, dito, he's talking about Beyonce, no? Na kung hindi dahil kay Kalinga Prab at kay Edo, hindi siya magba-viral. Which is correct. Totoo naman yun eh, no? Totoo po yun. Na kung hindi dahil sa dalawa, dahil sino ba si Beyonce? Diba? Hindi natin kilala pare-pareho yan. Unlike Kalingap Edo and lalo na si Kalingap Rab, kilala na siya. Diba? Kaya lang po, sino naman po yung bablog nila? Paano po ba kumikita or nakilala? Diba? Sila Kalingap Rab. Diba? By scouting yung mga katulad nila Beyonce. Sige, nanduro na tayo dahil sila yung nagpasikat. Okay? Pero, sino yung pasisikatin nila kung wala yung mga katulad nila Beyonce or ng mga angels? No? So, it's a give and take relationship po. No? Sir Erwin, mga walang galang na po. No? Kasi, yes, pwedeng yung sinasabi ninyo na kung ibang ang nag-vlog sa kanya, pwedeng hindi siya sumikat. Okay? Pwedeng hindi siya nakilala. Totoo po yun. Malaking factor yun. Pero tandaan nyo rin po na kung hindi nila ibablog yung mga katulad ni Beyonce at hindi nila ipapackage sa isang magandang video, no?
sino naman po yung iba-vlog nila. And wag natin pong alisin, no, sa ating pangunawa or isipan na meron ding sariling karisma si Beyonce. Diba? Paano siya nagustuhan? Diba? Oo. Uuwi pa rin yan or babalik pa rin yan kasi ganito siya pinakilala ni Kalinga Prab. Yes. But saan ba kumuha si Kalinga Prab ng mga sasabihin niya para kay Beyonce? Diba? Yung naobserbahan niya kay Beyonce. Diba? So yung naobserbahan niya which is natural kay Beyonce. So, ganun naman nila ipapackage yan eh. Ganun nila i-build up yan. Diba? So, paano naging collab team ni Edo si Beyonce? Diba? So, nagkaroon or may nakita, no, si Kalinga Prab na pwedeng mag-click yung dalawa. Diba? So, hindi lang po yan dahil kay Kalinga Prab o kay Edo. No? Yes, there are factors sila. But, wag nyo rin po sanang alisin yung naging role ni Beyonce diyan sa pagsikat na yan. No? Pwede nga po talaga, pwede rin naman, pwede yung sinasabi niyo na kung hindi si Kalinga Prab ang nag-vlog, paano siya sisikat? Pwede rin pong, if ever iba yung nag-vlog sa kanya, pwede rin po siyang sumikat. Di po ba? So, kumbaga, kahit saan natin tingnan, yung pa rin, no? Mayroon pa rin na-contribute yung bawat isa sa nangyaring yan, no? Kay Beyonce. No? So, kahit na po sino ang mag-vlog dyan, kung yan ay pinackage ng maayos, pinakilala ng maayos, maganda yung pagkakagawa ng video, maganda po yung mga pinakita, no? Mayroon at mayroong kakikat po na tao dyan. Okay? Tingin-tingin lang kayo sa camera, wala po. Lalandi-landi lang kayo dun sa lalaking kunwari. Karabting nyo. Ay, limpak-limpak na agad ang mag-sponsor sa inyo. Okay? So dito, sa ganito mga terminology, kaya nababalikan tong si Erwin. No? Masyadong harsh. No? Medyo hindi maganda yung mga binibitawan niyang salita. Okay? So meron po talagang magagalit yan. At iisipin, binabash niya na. No? Nang babash na siya. Okay? Para po sa akin, well, I don't know the person that much, but for him to talk like this, and he is part of Kalingap, di ba, parang hindi maganda. Di ba? Pwede naman kayong magsalita na hindi nyo na ginagamitan ng mga ganyang lingwahe. Actually, kaya marami po, no? Marami pong nababastos or nakakaisip na nababastos si Beyonce because of these kinds of words na ginagamit. No? Okay, sabihin na natin nagpapakatotoo kayo. Okay? It's the manner on how you address or use your words. Diba? Katulad niyan, mga ganong sinasabi. Sa iba or karamihan, lalo na sa mga supporter ni Beyonce, masakit yan pakinggan. No? Ano yan, parang talagang nakakatulig yan. Diba? Pero doon sa mga supporter niya naman, nakilala siya, ang isipin, nagpapakatotoo lang siya. Correct. No? Totoo yun. Pero, for the purpose of for you to understand, especially doon sa mga galit sa Kalingap, no? You should address yung mga sinasabi nyo in a nice manner. Para po mas maintindihan kayo kasi ang mangyayari nito, ano lang kayo eh, paiinitin nyo palalo yung sitwasyon eh. No? Paiinitin nyo katulad ng mga words na ginamit dito ni Erwin. Okay? Pwede mo naman gamitan ng ibang words na describing yung situations, di ba? Kung naging ganun man, yung naging pakita ni Beyonce, well, doon siya pinahal ng tao. Doon siya naintindihan ng tao. Naunawaan siya ng tao. Di ba? So, ang akin dito is the way mo dinideliver kasi yung mga sinasabi mo. Oo, we cannot please everyone. Totoo yan. It's always like that. Pero, kung gusto nyo po na makuha ng tao, ng supporters mo at ng ayaw sa'yo, yung punto mo, address it in a nice manner. No? In a, kumbaga, words na mas maiintindihan. Kasi once na gumamit ka ng mga ganyang lingwahe, diba? The only person or the only viewers na makakaunawa sa'yo ay yung mga viewers mo. Diba? Kaya ka nga nagpapaliwanag
Kaya mo nga nasasabi yan because you want the others to understand kung ano yung ipinaglalaban mo. Di ba, sir? Sis, kaya lang sa'yo kasi gumagamit ka ng mga words na kumbaga masakit na. And for me, no, bilang reactor ka, especially your inside Kalingap community, di ba? Na alam natin, nababatikos ang Kalingap dahil nga, sabi nila, galing sa loob ng Kalingap yung basher. Now, ito yung nangyayari. Lumalabas po kasi sir na nangbabash ka na. In what way? Yan, sa pagbibitaw mo ng mga ganyan salita. No? Bashing na ba yung pagsasabi ng mga yes? Because you're insulting already. No? Yung person na iyong tinatalakay. No? By using those kind of words. No? Maglandi-landi ka lang. Di ba? Eh, mabigat na yan eh. Di ba? Ngayon, kung yan ay mas inelaborate mo, di ba? Chances of others to understand you, may malaki. Diba? Kaya lang, ginanyan mo lang yung sinabi mo. You're not elaborating further. So, yun yung lalabas. No? Yun yung lalabas, sir. Demonyo, iba na ngayon. Ang landi-landian na ang iniispinsuran. Ang mga naghihingalo dyan na senior, wala na. Aba, gusto ko na tuloy maglandi-landian dito sa gilid ng ano. Mga hapdos na akong bilat o patira dito jud ko, siguro may sponsoran. Oh, yan yung mahirap eh, no? Yung mga ganyan. Although hindi ko naintindihan, medyo hindi maganda yung sinabi niya, Bisaya. But, the terminology you are using, no? You're convincing someone to believe in you. Diba? So, dapat mas appropriate language ang gamitin mo. Hindi mo pwedeng sabihin na natural mo yan. Yes, natural mo yan. No? But there are other ways to explain it. No? Ito, you're bringing others, no, na magalit lalo sa Kalingap. Kasi may mga katulad ninyo na nagbablog. Ito po ay aking opinion lamang, sir. Huwag kang magagalit. No? Kasi nagpapaliwanag ka eh. Pinapaliwanag mo yung isang sitwasyon doon sa mga taong galit, no? Sa Kalingap. Hindi sa iyo, sir. Sa Kalingap. So, anong nangyayari ngayon? Dahil sa mga binibitawan mong salita, sir, ang nababalikan, yung Kalingap community. Diba? Hindi lang ikaw. Yung buong Kalingap. Dahil, party ka ng Kalingap. So, sino napapasama ngayon? Bal Santos and Kalingap Rab. Hindi lang ikaw. Paano naging showbiz na ang Kalingap may pa-love team pa? Kaya nga, ito din si Rab, may pa-love team pang nalalaman. Kung ako sana ang nilove team mo, edi ngayon may asawa na ako, may anak na ako, ikaw ang may kasalanan, Rab. Ikaw ang may... You know, he's trying to be funny, actually. No? He's trying to be funny sa the way niya mag-vlog. Okay? Nagigets ko yun. No? And, may konting katotohanan. Okay? Kaya lang, dito sa sinasabi niya na bakit may pa-love team pa. Actually, ano yan eh? Another entertainment na binibigay ng Kalingap. Kasi si Bal Santos talaga ang original, no, na nagcha-charity. Di ba? So, si Kalingap Rab gumawa ng sarili niyang distinction within the Kalingap community. At yan ay yung pagbibigay ng mga love team to lighten up the situation. And, kumbaga, naging creative lang si Kalingap Rab. No? Naging creative lang siya. Kaya, nagkaroon ng love team. And which is kinagat naman. Di ba? Halos marami naman kumagat. Ilan na yung napasikat na love team. Ilan na yung mga talagang natulungan because of the love team. No? Ang purpose pa rin to help is nanduroon pa rin naman eh. No? Yun nga lang, medyo na iba yung konteksto ng kay Kalingap Rab. No, nanduroon pa rin naman yung pagkalingap nila eh. 'Di ba? Iba na lang yung gumagawa. No? Iba na lang yung gumagawa. Ito yung distinction, no, ni Kalingap Rab. Na nagkakalingap pa rin naman siya. Sinong kinakalingap niya? Yung mga angels na mga inilalab team niya. 'Di ba? Napapag-aral, napapabahayan, still nanduroon pa rin. 'Di ba? Iba lang yung porte nung kay Kalingap Rab. Unlike sa tatay niya, iba rin. And doon sa mga scouters. Di ba? May mga nag-i-scout pa rin na tumutulong doon sa mga mahihirap na matatanda. Meron doon kay Kalingap Rab. Di ba? So, nanduroon pa rin. So, hindi nyo pwedeng sisihin si Kalingap Rab. Kasi kumbaga, yun yung kanya. Yun yung naging niche niya within Kalingap community. Pero yung pagtulong nanduroon pa rin. In a different way, in a different generations.
'Di ba? Medyo mas bata-bata yung kay Kalingap Rab. No? Pero yung sa mga matatanda, nanduroon pa rin naman. May mga nagbablog pa rin naman, di ba? May mga nag-scout pa rin naman ng mga ganun. Di ba? So, I know, may kasamang joke ito. Pero for others to understand kung ano yung ibig niya sabihin, that's what I'm explaining. No? Yun yung opinion ko. Okay? Now, regarding doon sa mga sinasabi niya against kay Beyonce, which is medyo foul na talaga yung mga wordings, no? At masyado niyang minamaliit yung naging contribution ni Beyonce sa lab team na yan, I don't think na ano yun, tama yun, no? Pasensya ka na, Erwin, yung sa akin ay opinion ko lang, ano. And kung totoo man na kung hindi dahil kay Bal Santos at may parte raw ng bahay na napagawa, di ba? It should be under Kalingap Rab dapat, di ba? Correct me if I'm wrong, no? Kasi pabahay ni Kalingap Rab yan eh. So anything that may nangyari sa bahay na yan or sa kung ano man yan, no? Depende sa usapan nila. Pero ang kausap diyan si Kalingap Rab, di ba? Kung anything no na mayroong nasira. Now if ginawa ni Kuya Bal yun, ba? Ano yung naging usapan ba? Di ba? Kasi alam ko project ni Kalingap Rab yan. Ngayon, kung pagdating sa babahay, iba yung usapan, well, that one I'm not too sure, no? But ang akin kasi, kumbaga, lab team ni Kalingap Rab yan. And as we all know, kapag si Kalingap Rab ang may hawak, di ba? Siya yung magbablog. I'm not too sure kung pati si Bal Santos pwede. No? Pero, kumbaga, first-hand, direct access, no? At pwedeng kumausap at kumilos sa mga beneficiary ni Kalingap Rab ay si Kalingap Rab. Okay? Yun yung sa akin doon. No? So, if there's truth on that sinasabi nito na nung may nasira sa bahay, si Bal Santos yung nagpagawa, well, doubt one, kumbaga, paano yung naging usapan? No? Paano yung naging usapan? Okay? And during that time ba, separate na si Dr. Lab? No? Or under pa rin siya ng Kalingap. Di ba? So, yun yung mga we need to understand those things. No? Kailangan, hindi porke pinagawa, gagawa na natin ng issue. We need to understand those things. No, and with regards dito sa sinasabi ni Sir Elruin, I know some of his sinasabi dito sa live niya, he's trying to inject jokes. No? But some are really words na ginamit niya is not appropriate, no, na masabi niya yung mga yan bilang vloggers na under sa Kalingap. So ngayon, sino na babalikan? Di ba? Sino na babalikan? And actually, si Bal Santos mismo nagagalit sa kanya dahil nga kung ano na yung sinabi niya kay Beyonce or sa EDC. Okay, so yun lang po yung aking opinion sa vlog na to and hanggang dito lamang, maraming salamat.